Halimaw ang bagong nakuha ng Cleveland, Luka Doncic binatiko sa social media at kuminga nakabalik na sa Warriors. Warriors kompleto na, nakakuha ng bagong scoring machine. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Cleveland Cavaliers na kasalukuyang nasa tuktok ng Eastern Conference ay patuloy na nagpapalakas para sa isang malalim na playoff run. Matapos makuha si DeAndre Hunter, malapit na rin nilang idagdag ang isa pang sandata. Ayon sa mga source na nagkumpirma ng ulat mula sa Clutch Points, plano ng Cavs na pumirma ng kontrata kay veteran swingman Javonte Green matapos ang buyout niya sa New Orleans Pelicans. Sa pagpasok ni Green, patuloy na pinapalakas ng Cleveland ang isang dating kahinaan upang gawing kalakasan. Ngayon ay mayroon na silang mas versatile na rotation na binubuo ni Hunter, Isaac Okoro, Dean Wade at Max Strus. Ang pagdaragdag kay Green ay hindi lamang nagpapalalim ng kanilang bench, kundi nagbibigay rin ng isang high-energy, two-way player na maaaring magkaroon ng malaking epekto pagdating ng playoffs. Pagdating ng playoffs, hindi maaaring malunod ang Cavs laban sa mga koponang may matitibay na wing players. Sa nakaraan, ang mga koponang tulad ng Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks at Orlando Magic ay naging sagabal para sa Cleveland. Ang pagpasok ni Green ay magbibigay sa kanila ng bagong enerhiya at matibay na depensa, eksakto kung ano ang kailangan nila upang lumaban sa mga elite scorers sa perimeter. Sa pisikal na aspeto, natagpuan ng Cavs ang matagal na nilang hinahanap. Isang eksplosibong atleta na may walang kapag-urang laro. Si Green ay magdadala ng enerhiya sa bench unit na minsan ay kulang sa athleticism. Higit pa rito, isa siya sa pinakamahuhusay na positional rebounders sa NBA, isang aspeto kung saan nahirapan ng Cleveland sa mga high-pressure na sitwasyon. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang laban nitong Huwebes ng araw sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets ay itinakdang maging unang pagkakataon na makikita ng mga tagahanga ng NBA si Luka Doncic na suot ang purple at gold bilang isang full go. Bago ang laro, inalis ng Lakers ang minutes restriction ni Doncic habang patuloy siyang bumabalik sa kanyang buong lakas matapos ang matagal na pagkawala dahil sa calf strain. Gayunpaman, hindi nagsimula ang laro sa paraang inaasahan ni Doncic. Nakashoot lamang siya ng 2 field goals sa unang kalahati at nagkaroon ng 5 turnovers habang nakikipagbakbakan ng Lakers sa isang koponan na dapat sana ay madali nilang matalo. Matapos ang pangit na simula, agad na binatikos si Doncic ng mga tagahanga sa social media at pinagtawanan siya dahil sa kanyang mahinang performance sa unang bahagi ng laro. Nagpatuloy ang kanyang paghihirap sa pangalawang half dahil hindi pa rin niya mahanap ang tamang rhythm sa shooting. Isang beses lang siya nag-turnover sa second half, ngunit mayroon lamang siyang 4 for 16 shooting from the field at may kabuuang 12 puntos. Samantala, bumalik sa laban ang Hornets salamat sa husay ni Miles Bridges at LaMelo Ball, pati na rin sa nakakagulat na pagkaka-eject kay Austin Reeves. Agad na gumawa ng 18-1 run for Hornets. Matapos na paalis si Reeves bago tuluyang nahanap ng Lakers ang kanilang momentum. Mahalaga ang bawat laro para sa Lakers habang sinusubukan nilang manatili sa playoff picture ng Western Conference. Sina JJ Redick at ang kanyang team ay kasalukuyang nasa ika-5 pwesto sa West. 3 laro lang ang leading sa play-in barrier, lahat ay road games laban sa mga team sa Western Conference. Kaya't bawat laro ay kritikal upang mapanatili nila ang kanilang posisyon sa top 6. Sa panig ng Hornets, sinusubukan nilang magkaroon ng magandang simula matapos ang All-Star break bago sumabak sa isang matinding stretch ng mga laro. Ang laban sa Los Angeles ay unang laro sa 6 na laro sa loob ng 9 na gabi para sa Hornets. Lahat ay away games laban sa mga koponan sa Western Conference. Ang upset laban sa Lakers ay maaaring maging malaking tulong upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa para sa mahaba nilang road trip. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nagpadala ng malinaw na mensahe ang Golden State Warriors tungkol sa kanilang ambisyon na muling magkampiyon sa NBA matapos makuha si Jimmy Butler mula sa Miami Heat bilang bahagi ng isang multi-team trade. Ngayon, umaasa ang Warriors na ang bagong trio ni Butler, Steph Curry at Draymond Green ang magdadala sa kanila sa ika-5 titulo ng kanilang kamakailang dinastiya at maaaring may paparating pang dagdag na tulong sa malapit na hinaharap.
Noong Miyerkules bago ang unang laro ng Golden State matapos ang All-Star Weekend laban sa Sacramento Kings, inanunsyo ng Warriors Public Relations sa X na bumalik na sa ensayo si forward Jonathan Kuminga matapos ang mahigit isang buwan. Ang forward ng Warriors na si Jonathan Kuminga na nakuha ang sprained right ankle noong Enero 4 laban sa Memphis at lumiban sa huling 21 laro, ay bumalik na sa team practice ngayong araw sa Chase Center sa unang pagkakataon mula nang magtamo ng injury. Ang kanyang pagbabalik sa laro ay nakabatay sa kanyang patuloy na progreso at pisikal na kahandaan. Bago ang injury noong Enero 4, nakapaglaro na si Kuminga sa 32 laro kung saan nag-average siya ng 16.8 points, 5 rebounds at 2.2 assists. Pinatunayan niya na isa siya sa pinakamahuhusay na bench players sa liga. Hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon sina Butler at Kuminga na maglaro ng magkasama dahil sa injury ng huli. Gayunpaman, nakapaglaro na si Butler sa 4 na laro kasama ang Warriors kung saan tinulungan niya silang makakuha ng 3-1 record habang nag-a-average ng 21.3 points per game. Matapos ang laban kontra Kings, maglalakbay ang Warriors para sa dalawang sunod na road games laban sa Dallas Mavericks sa Lunes at Charlotte Hornets sa Miyerkules. Speaking of Warriors players, matapos ang All-Star break, dumagdag ang Golden State Warriors ng dalawang bagong manlalaro sa kanilang roster. Kasunod ng blockbuster trade na nagdala kay Jimmy Butler sa Bay Area, ipinadala ng Warriors sina Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson at Lindy Waters sa ibang team na nag-open ng ilang roster spots. Matapos i-convert si Quinton Post mula sa isang two-way contract patungo sa full NBA contract, pumirma ang Warriors ng dalawang standout mula sa G League sa 10 araw na kontrata nitong Huwebes. Kinuha ng Warriors si veteran forward Kevin Knox at point guard Yuri Collins sa 10-day contracts. Parehong naglaro sina Knox at Collins sa Santa Cruz Warriors, ang G League affiliate ng Golden State. Si Knox ay may average na 21.8 points, 8 rebounds at 2.4 assists in just 32.6 minutes per game for Santa Cruz. Siya ang number 9th overall pick for New York Knicks in 2018 NBA Draft from Kentucky. Sa loob ng 6 na season, naglaro siya para sa New York, Atlanta, Detroit at Portland. Sa kabuang 77 NBA games, may average siya na 8 puntos sa loob ng 18 minuto kada laro. Si Collins naman, matapos hindi mapili sa 2023 NBA Draft from St. Louis, ay sumali sa Santa Cruz Warriors. Pinangunahan niya ang college basketball sa assists sa magkasunod na season noong 2022 at 2023 with average 7.9 points and 10.1 assists per game. 2 beses siyang napasama sa a 10th first team and a 10th all-defensive team. Sa nakalipas na 2 season, naglaro siya sa G League para sa Santa Cruz. May pagkakataon sina Knox at Collins na mag-debut para sa Warriors sa kanilang pagbabalik mula sa All-Star break sa Sabado laban sa Sacramento Kings. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa signings na ito?